Talagang galit na si Uncle James pagka-uwi namin galing center. Nahawa na rin sa galit niya yung ibang mga kabarangay nilang nakunan din ng mga pusa. Hindi nga lang katulad ngayon, noon, hindi pa gaanong nabibigyan ng halaga ang buhay at karapatan ng mga hayop. Kaya walang nakaisip na magreklamo sa mga pulis. Pagdating namin sa bahay, naabutan namin si Kara sa likod, sa harapan ng imbakan. At may isang pusa at 4 na kuting siyang nilalaro. Uncle, kuya, ate, tingnan niyo, andito na sila pagkagising ko. Gutom sila kaya pinakain sila ni Lolo. Ay, tapos uncle, tumawag po yung vet. Stable na sila Moshi. Pero bukas pa raw sila pwedeng iuwi. Bungad sa amin ni Kara. Umalis agad si uncle noon. Nakalimutan niya ang tungkol kila Moshi. Kami namang magpipinsan, panatag kahit mag-aalas 10 na. Hindi rin namin sinaway si Kara. Ang totoo pa nga tumambay din kami sa harap ng imbakan. Pagpatak ng 10:34, nakarinig kami ng alulong na tila ba galing sa napakalaking aso. Alam namin na galing yun sa kabila, doon sa portal. Alam lang nila lang, o ng mga nilalang, na hindi pa rin sila makakatawid dahil may mga bantay pa rin. Pagbalik ni Uncle, kwento namin sa kanya ang narinig. Inaya naman niya kami sa kwarto niya. Nilagay niya sa kahon yung mga kuting at yung nanay nasa balikat niya na. Uncle, may sasabihin po ako. Sana maniwala ka po. Sabi ni Kara pagkaupo niya sa kama ni Uncle. Napatingin naman kaming lahat sa kanya. Hinihintay na magsalita siya ulit. Pero laking gulat namin nung bigla siyang lumabas ng kwarto. Napakamot na lang tuloy kami ng ulo. Kaso nung pagbalik niya, hawak niya na ang isang picture frame. Tapos tinuro niya yung babaeng nandoon kasama ng isang lalaki. Uncle, sino to? Nakita ko siya dun sa kabila Kasama ko siyang nagtago. Tapos sabi niya kamukha ko raw si mama ko. Tapos uncle, umiiyak siya, niyayakap-yakap niya ako. Siguro natatakot siya. Pero uncle, nung nasundo na ako nila Moshi, hindi naman siya sumama. Hindi na raw pwede. Napatulala si uncle kay Kara. Hanggang sa napansin naming umiiyak na siya. Kami naman ni Ate Kayla nagkatitigan. Sa amin kasing magpipinsan, kami na lang ni ate ang nakakita kay Lola. Si Lola yung tinuturo ni Kara. Si Lola, na buong akala ng lahat iniwanan sila Lolo. Akala nila inabando na sila nito. Alam nyo, yung sa kabila parang ganito rin. Kamukha ng bahay ni Lolo pati yung lugar. May mga tao din sa mga bahay pero hindi sila lumalabas. Silip-silip lang sila sa mga bintana. Pero yung mga bahay dun, sira-sirang version ng mga bahay dito. Tapos Kuya Bert, alam mo, ang hamog-hamog doon parang sa Baguio. Tapos ang palatandaan ng babae pag asa paligid na yung mga monsters, mabaho. Alam mo yung amoy nung patay na daga sa bahay nyo? Ganun kuya. Tapos kilala kayo ni Ate Kayla nung babae. Tawa-tawa siya nung sabi ko matangkad tsaka malaki ka na Kuya Bert. Sabi niya kulang ka sa buwan kuya, singlaki ka lang daw noon ng bote ng papa. Umiiyak pa nga raw si Tita Nena nung pinanganak ka kasi akala nila mamamatay ka sabi ko hindi mamamatay si Kuya Bert kasi matapang siya. Tapos, alam nyo, sila Moshi at Uwishi, nagsasalita sila doon sa kabila.
Natakot ako pero konti lang. Tapos ang laki-laki nila, parang times 3 sa laki ni Brutus. Pinasakay pa nga ako ni Uwishi sa likod niya. Pero bakit ganun, Kuya Christian? Bakit pagtawid namin dun sa butas, bakit lumiit na sila? Nilapitan ko si Uncle nung lumapit si Kara kay Christian, sa kuya niya, para magkwento pa. Yumakap naman sa akin si Uncle at tuloy-tuloy nang umiyak. Hinagod-hagod naman siya ni Ate Kayla sa likod. Alam kasi naming dalawa na kung may pinakagalit kay Lola kila Mama, si Uncle yon. 10 taon lang ang tanda ni Uncle sa akin. 7 taon ako nung mawala na lang si Lola. 17 naman nun si Uncle. Hindi na siya ulit pumasok nun sa university sa galit niya kay Lola. Nakailang ulit kasing sinubukan ni Lolo na kitlin ng sarili nang mawala si Lola. Kaya binantayan niya si Lolo. Nung maging okay na ulit si Lolo, hindi na talaga siya nag-aral. Naaalala ko pa yung nakikiusap sila Mama na mag-aral siya ulit. Ang sagot ni Uncle, ayaw niya. Kaya lang naman daw talaga siya nag-college kasi yun ang gusto ni Lola. Bakit pa raw niya tutuparin ang kagustuhan nito gayong iniwanan sila? Bert, sinumpa ko si Mama. Sabi ko maghihirap siya. Ayun, nagkatotoo. Nandun pala siya sa kabila Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kanya. Pero dama ko rin naman kahit papano yung sakit na nararamdaman niya. Kaya nang ayain niya ako na pumasok sa portal, kahit alam kong pwede ko yung ikamatay, hindi ako tumanggi. Ang kaso, habang naghihintay kami ng gabing yun, tumawag yung vet. Nawawala raw sila Moshi. Siyempre, takbo agad kami papunta sa gate. Kaya lang, nung malapit na kami sa gate, natigilan kaming pareho ni Uncle. Doon kasi sa may pader, andoon sila Moshi. Nakatingin sila sa aming dalawa. Nanghuhusga ang mga mata. Tapos, may munting boses sa utak ko ang nagsasabing, anong katangahan ang naiisip yung gawing mag-Uncle? Bago kami mahiga ni Uncle ng gabing yun, sinabi niya rin sa akin yun. Narinig niya, may bumulong sa kanya. Sabay tuloy kaming napatingin kay Moshi na nakatingin na pala sa amin. Nang sumilip kami sa bintana, si Uwishi kasama yung bagong saltang pusa na pinangalanan ni Karang Athena, nakabantay silang dalawa sa harapan ng imbakan. Oo na, hindi na kami tatawid sa kabila. Sabi ni Uncle kay Moshi, sabay buhat sa pusang atribida.